Ako po si Belinda Pitines, isang leader magsasaka ng Sumalo. Ako po ay humarap din sa napakaraming kaso na kung saan lahat po to hinarap ko rin dahil alam namin na inilalaban ng namin ang aming karapatan tulad ng mga grave coercion na criminal case. Sa totoo lang po, tinanggalan na nila kami ng sakahan, binakuran nila yung sinasakahan namin, pati bahay po namin. Isa po ako sa nag-ibaan na ngayon nakikitira lamang dahil parang ang batas napakailap sa amin na nagkaroon ng desisyon na ang sabi, magkakaroon kami ng pabahay bago kami gibain. Pero giniba kami nang wala kaming lilipatan. Kami may mga pamilya na hindi rin namin alam kung saan namin ititira. Pero ang nangyari, yung mga kapwa namin magsasaka, hinaharas din ng River Forest na huwag kaming patirahin. Ang nangyari po sa amin, dahil alam po namin ang aming covered court ay evacuation, doon kami tumuloy. Pero ang nangyari, giniba rin po kami doon sa covered court na wala pa rin kaming alam na titirahan. At bukod pa doon, napakarami hong kaso. Sana po mahinto na po talaga dahil kami mga magsasaka lamang na wala naman po kaming mga pangpiyansa sa mga gawa-gawang kaso. At sana po yung kumpanyang River Forest, wag naman pong gamitin yung mga kapwa namin, mga kabarangay na para kami kasuhan dahil sila din po mga inosente rin po na pinapapirma lang po sa mga kaso, gawa-gawang kaso, pagdating po sa korte, yung mga tao na yun nagugulat na lang na bakit sila may pinail na kaso. Isa po ako sa nabiktima nila dahil po ilang kaso ko po, ngayong huli po yung grave coercion, isang kumari ko po, isang konsyal po na ginamit ng kumpanya na para mapailan po ako ng kaso. Pagdating po sa korte, ang sabi niya, hindi niya alam yung kaso na yon. Kaya po, ang nangyari po, idinismiss lang po yon ng MTC dahil nga po doon sa, nag-testify po yung mismong nagfile ng kaso na hindi niya alam. Bukod pa doon, mayroon rin po sana ako na kasama po nila doon sa estapa. Pero binasura po ng piskalya at naging other deceit na lang na kung saan dapat ako isa rin po sa nagtatago. Pero inatinan ko po yung kaso na yon, nakasama rin po yung mga kasamahan ko. Dalawa po kami ang umattend dahil dalawa lang po kami ang nasa labas na pwedeng umattend. Isang hearing lang po yung kabarangay namin na nag-file, na ginamit ng RDC, nag-testify uli na hindi nila alam yung kaso na yon. Paano naman po kami, mahihirap lang kami. Nagtitiis, walang sinasaka, mga anak namin nag-aaral, hindi na namin alam kung saan namin kukunin yung pang-araw-araw. Parang napakailap sa mga magsasaka ang hustisya. Pag kami po ang nangihingi ng tulong sa mga ahensya dito, lalo't dar, pinapabalik-balik kami. Naglakad kami, simula Bataan hanggang Maynila. Pero napakatagal. Nagkaroon ng desisyon yung Malacanang. Pumabor sa amin. Nagkaroon ng desisyon yung DAR. Nirevoke yung conversion order nila. Pero bakit? Napakatagal. Pagdating sa CA, binaliwala. Binaliktad na naman. Pumabor sa kabila at saka nung panahon na sinusukat yung lupa namin para hindi na namin abutin yung iba naming mga kaso, napakatagal. Nandun na po yung nanalo kami, pero yung mga ahensya ng gobyerno hindi makapasok sa lugar namin. Pinipigilan nila, samantala sila na po may kapangyarihan, RP title na po yung aming sinasaka. RP title, iniintay na lang po namin na ipamigay sa amin. Pero ang bagal-bagal ng ahensya ng DAR, kaya ito, puro kami kaso, pati mga anak namin, anak ko, nag-aaral, this PWD, pinailan nila ng kaso sa Mandaluyong, sa San Mateo, sa
kabanatuan. Hindi naman makatarungan. Kasi po, yung ba ang gusto nilang mangyari, balik kami sumuko, hindi kami susuko dahil karapatan namin yung ipinaglalaban namin. Karapatan namin sa pagmamayari ng lupa. Sana nga po, totoo yung sinasabi ni kasamang Loida, na dapat may karapatan kami sa bahay, may dahil kami mga magsasaka, na-identify na kami ng DAR eh. Kinilala na kami ng DAR, nag-iintay na lang kami. Pero ito, inaabot pa rin namin yung sandamakmak na kaso. Nasa panahon ngayon, yung mga kasama ko matatanda na yan, dapat hindi na nila inaabot eh. Hindi na nila inaabot to eh. Kung talagang naging seryoso na lang yung DAR na ipatupad, hindi sila nagpapapigil sa landowner, sa river forest. Isip mo nakakagawa pa sila ng mga kabarangay namin na para ipangharang dun sa mga ahensya ng gobyerno para ipatupad yung pagsusukat ng lupa. Nagpapaharang sila samantalang may mga kasama silang pulis, military. Ako ngayon po, sa totoo lang, ang ikinakatakot ko, number 1, dahil kami po ang humaharap sa panahon ngayon. Pinupuntahan po ako ng mga military. Pinupuntahan po ako ng military. At paulit-ulit na tinatanong kung sino yung mga sumusuporta sa amin, kung sino yung mga abogado namin. Kaya nababahala po kami. Hindi lang po yung kumpanyang River Forest ang kalaban namin, hindi lang Liton eh. Pati yung mga military, yun ang ikinakatakot namin eh. Kasi hindi naman basta-basta, hindi kami sanay. Hindi kami sanay na pinupuntahan ng military para tanungin kung ano-ano itatanong. Ako nga, isang beses, diniretsa ko na yung isang military. Sabi ko, dahil ba doon sa sinasabi ng kalaban namin, nire-red tag kami, na kami sinasabihan ng NPA, ni kahit kailan hindi namin inisip na maging sumama sa NPA. Lumalaban kami ng patas. Hindi namin ikatiting, hindi namin inisip na mambundok dahil lumalaban kami at ang nilalaban namin ay tama. Kaya po, sa totoo lang po, ako sa gabi hindi rin huwag makakatulog. Hindi ako nakakatulog dahil alam niyo naman po, nakikita rin naman natin, hindi lang sa Sumalo. Baka isang araw, iniisip ko, dukutin na lang ako. O kung ano man ang gagawin sa akin. Pero hindi ako natatakot. Sabi ko, lalaban at lalaban ako. Hindi ko ipagpapalit yung karapatan ko na sumuko ako sa kanila para wag nila akong kasuhan. Kasuhan na nila, makulong man ako dahil alam ko wala akong kasalanan. Ako po si Loida Amon, isa din po yung miyembro ng samahan ng mga nagkakaisang magsasaka ng Barangay Sumalo. Single mother po ako, may 2 anak. Nabanggit po kanina na ang laban po ng lupa ay dekada na, subalit ako po ay, kung napapansin ninyo, hindi pa ganun. Sapagkat ang laban po ng ito ay kinamatayan na ng aking mga magulang, na ako po ang patuloy na nagtutuloy sa laban ng aking mga magulang para sa aming karapatan ng mga magsasaka. Ang laban po ng pagsasaka sa amin ay nanalo na po kami, pinabura na po kami ng Malacanang, subalit na baliktad po ulit ito sa Court of Appeals. Na ngayon po ay nasa Supreme Court na po. Ang decision po ng Supreme Court ngayon ang inaantay naming mga magsasaka. Na sa kasalukuyan po, nagkakaugat-ugat na po sa napakaraming kriminalisasyon na binabato sa amin sa panghaharas sa bawat isa. Kaya po, tangi pong ang naiisip po namin na napakalaki po talagang ambag na maitutulong sa amin ay ang DAR. Na dapat na kung ang DAR po ay gumagawa ng hakbang dahil nasa kanila po ang paraan para mahinto ang pagkakaso sa amin ng samot-saring kaso sa mga kasamahan naming mga magsasaka na patuloy nilang kinakasuhan upang makahinto sa paglaban. Napansin po ninyo na ang mga una naming mga kasamahan na lumalaban ay kinasuhan ng large-scale estafa na ngayon po ay hindi na nakakalaban sa kanilang karapatan. Kaya po kami na mga sumusunod, kami po ang wala pong ligtas sa bawat isa sa amin. Alam po namin na ilang araw mula ngayon, ako o sino man sa amin ay magkakakaso na rin
Dahil nga po, ginagawa nila ng paraan upang kami ay mahinto sa paglaban, upang mahinto kami sa karapatan namin. Katulad ko, na patuloy lang ang nais ko lamang ay makuha ang sakahan para sa amin. Para sa susunod na yung mga anak ko, hindi na lalaban, hindi na haharap dito. Meron ng sasakahan, pag-ahari nila, hindi ho kami nanghihingi ng napakarami. Bakit ho? Sa 11 milyon na ginastos lamang sa ilang araw, nagagawa nilang makatakas sa ganong klaseng problema. Bakit kami na mahirap na magsasaka? Magkano lamang po? 20-20 yon para lang makapagpunta kami sa darat, mailaban namin ang lupa namin. Pero meron pong kaso dahil lang po sa halagang 20-20. Bakit ang mga mayayaman na napakalalaki ng kinukuha, hindi sila nagkakakaso ng ganito? Samantalang kami na lumalaban lang sa karapatan namin para sa aming sakahan. Kinakasuhan, may ejectment po kami ngayon. Ilang kaso na po ng ejectment ang naipa-dismiss naman po namin. Subalit, paulit-ulit po nilang sinasampa yun. Ngayon po, yung 21 po na may kaso ng ejectment na na-dismiss po sa RTC, nakasampa po ito ngayon sa Court of Appeals. Kami po ay mga magsasaka lamang. Wala po kaming kakayahang magbayad ng abogado para tumulong sa amin. Paano po sa halagang 20-20 kami po ay nakakasubuhan? Paano po kami kukuha ng abogado? Kami po ay nagsasaka lamang. Meron pa ulit pa kaming, meron pa pong 11 na meron pong kaso ng ejectment ngayon na kasalukuyang nasa RTC at may kasalukuyang may magaganap po na paghihiring sa 12 po ng Nobyembre. Lahat po kami, isa-isa po kaming kinakasuhan ng ejectment, subalit alam naman po natin na meron po kaming karapatan ng right to own po ng home lot dahil kami po ay mga beneficiaries. Subalit iyon po ay nababaliwala. Ang karapatan ng mga magsasaka sa Barangay Sumalo ay natatapakan. Ang karapatan ng mga magsasaka ng Sumalo ay binabaliwala. Pati po andar na dapat ay kasama naming tumutugon. Tulad po ng parpo ng Dinalupihan Bataan na meron pong binigay ang judge sa kanya na kung mag-i-issue ng land dispute po ang Barangay Sumalo, mahihinto roon ang pagkakaso-kaso, subalit hindi niya po yun ginawa. Nag-issue po siya ng sertifikasyon na ipagpatuloy ang pagkakaso dahil hindi land dispute ang Barangay Sumalo. Kaya hanggang ngayon ho, patuloy kaming nananawagan. Pinaiikot-ikot kami ng DAR kung saan-saan, kung kani-kaninong ahensya, kung kani-kaninong tao kami itinutulak. Kami po ay nanghihingi lang ng 20-20 para makaluwas po sa Maynila. Kami po ay mga taga-Bataan. Wala po kaming pinagkukuhanan ng pamasahe namin para lamang makadulog sa kanila. Kaya sana naman, DAR, kasama ang aking mga kasamahan dito, kasama na yung dating former Senator de Lima. Sana naman, kayo ang kumilos dahil alam namin na kayo ang magtatapo sa pagkakaso-kaso sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Fe Insyong Andulan, 62 years old, isa na pong senior citizen. Narito po kami ngayon upang harapin ang gawa-gawang kaso na ipinaratang sa amin ng isang korporasyon, ang River Forest Corporation. Bagaman po nagkahiwa-hiwalay kami ng lugar dahil nga po sa takot na kami ay makulong, dahil sa sinampahan nila kami ng large-scale syndicated estafa. Isa pong kaso na non-bailable, na sa edad na po namin ito, sa mga kasama ko po ay 3 pa pong senior bukod sa akin. Isa pong 73, isang 70 at isang 69. Kaya sa edad po namin ito, inagaw pa po sa amin ang kulang 2 taon na dapat po ay masaya na ang buhay namin. Nasa piling kami ng aming mga anak na ngayon po ay magdadalawang taon na hindi namin nakakapiling. Hindi po kami nakakauwi sa aming mga bahay. At nung makita nga po namin na si Senator Laila de Lima ay naging malaya na dahil nga po sa hinarap niya, matapang po niyang hinarap ang gawa-gawang kaso na ibinintang sa kanya,
kahit po kami ay malalayo, magkakahiwalay po kami kasi dahil nga po nagtago kami, nagkahiwa-hiwalay po kami ng lugar, nagkaisa po kami na magsama-sama na para po harapin namin ang gawa-gawang kaso na ibinintang sa amin kasi hindi lamang po kami na mga magulang ang kinasuhan nila, pati po mga anak namin, apo, pamangkin, kinakasuhan din po nila. At sa ngayon po ay may mga nakabimbin pa rin pong kaso na ejectment. Yung pong ejectment case, nagkaroon na po ng demolition sa amin na 18 po ang kinasuhan noon ng ejectment na natalo po sa korte at isa na nga po ang aming kapitan ng barangay sa na-demolish po ang bahay. Ngayon po, 73 families po ang naapektuhan ng demolition na iyon. Kaya ang mga kasama po namin, nakitira lang po sa mga ibang kamag-anak. Yung iba po kahit mahirap humanap ng mauupahan. Yung iba po sa dabing sapa na lang nagtayo ng bahay para po may makanlungan. Kaya hinihiling ko rin po sana sa CHR, sa DOJ, sa DAR, na pakibilisan naman po at pansinin po naman ang hinaing ng mga magsasaka na katulad ko. Sapagkat alam ko po na hindi lamang po sa Bataan nangyayari yung ganito po na kriminalisasyon at panggigipit sa mga magsasaka. Alam ko po na buong Pilipinas ay ginagawa ito ng mayayaman, hindi lamang po ng mayayamang tao, pati po korporasyon, ay ginagamit po nila at pinahihirapan po ang mga magsasaka. Katulad po ng sa amin, kinakasuhan po nila kami ng mga gawa-gawang kaso para itigil po namin, para pilayin po namin ang aming samahan sa pakikipaglaban po sa lupa. Katulad po ngayon, kami po ay naririto, magdadalawang taon na po kaming hindi nakakauwi at hindi nahaharap, hindi nagagawa ang paghahabol po sa dapat po na lupa ay nasa amin na dahil nanalo na po kami sa DAR. Meron na nga po itong order na ipamahagi. Subalit, bigla pong nahinto ng dahil na rin nga po sa pagpigil ng River Forest. Kaya hinihiling ko po sa ahensya ng gobyerno na sana po ay kumilo sila. Bigyan po nila ng pansin ang mga maliliit na magsasaka na katulad namin. Hindi lamang po sa Bataan, kundi sa buong Pilipinas na nakakaranas din po ng harassment na inaabot po ng mga magsasaka na katulad po ng sa amin. Yun lamang po at hinihiling ko po na sana po ay matulungan kami sa gagawin po namin na pagharap na ito. Alam ko naman po na kami po ay mapapawalang sala dahil wala naman po talagang batayan at gawa-gawa lamang ang mga kasong ibinintang sa amin. Yun lamang po at maraming salamat po.